Kaya pala nga natin mga siya papalitan is muugong na kasi. Kabilaan yan, left and right. Papalitan na natin ng wheel bearing dahil sobrang ugong na. Sabi ng customer, habang bumibilis, lalong lumalakas yung ingay. Para daw eroplano. Kaya papalitan na natin ng wheel bearing. Ito kasi kagandahan nito is hub. Buo na siya mga sir. Isasalpak mo na lang. Wala ka nang papamasin shop or hindi mo na ipapapress. Ito yung maganda sa mga ganito. Bago pa yung magiging stud mo. So, maganda. Kunti lang naman yung difference yan. Meron ta kasi mga part na ganyan na may mga part na ganyan na buo na. Mas maganda. So, ayan. 4 lang naman yan na flower. Star. Na Allen wrench. 4 na bolt yan. Yun lang yung tatanggalin nyo. Tapos, madudukot nyo na yon. Kapag natanggal yung ayan, kapag natanggal yung rotor disc sa likod. Yan, no? Ang lakas ng ugong yan eh. Kung maririnig niya, malakas yung ugong. Magaspang. Magaspang yung tunog niya mga sir. So, kaya papalitan na natin siya ng wheel bearing hub assembly mga sir. Ayan. Balik sa dati. Yan kasi original pa. So, parang pagkakaalam ko dun sa customer is ilang years na yan. Parang 12 years na. Yan po yung ngayon lang daw mapapalitan ng wheel bearing. So, sulit na talaga mga sir. Maganda na. Goods na yun. Para sa 12 years. Kasi yung mga bago kasi ngayon, hindi na rin tumatagal. 2 to 3 years. Mabilis masira yung mga bearing na for disposable na yung ngayon, yung mga lumalabas sa mga bagong sasakyan, mabilis na masira. So depende na lang talaga pa rin sa gumagamit, sa driving habit, yung para tumagal yung mga under chassis, yung mga pang-ilalim. Kaya depende na lang talaga sa pag-iingat ng pag-drive. So yan, dudukotin lang naman yan. Star lang naman. So gamitin ng power handle para maluwagan ng maayos. Tapos malambot naman yan kapag naluwagan mo na, malambot mo. So kayang-kaya naman to i-DIY kung sa bahay. Maglalagay lang ng jack stand tapos gapang, kayang-kaya naman po. Hindi naman masyadong maraming tinatanggal. Pero kung walanganin, pwede yun ng paggawa. Mas maganda. Kasi magagawa na maayos. So yan, nilagyan kasi ng WD-40 kasi medyo kinalawang. Pero matatanggal din naman yan. Kayang-kaya naman yan tanggalin. Binababaan lang talaga ng WD-40 kasi sa tagal ba naman, almost 10 years may get. So ngayon lang mababaklas. Siyempre nakakalawangin talaga yun kasi sa part ng gulong yan minsan nababasa. Yan, kita nyo, nahugot naman na agad. So, itingnan nyo lang naman dyan yung tornilyuhan, yung itsura kung parehas, yung stud. Makita nyo kung parehas sa parehas. Yan kasi minsan yung mga supplier, nagbabase kasi yan sa chassis number mga sir. Kaya minsan, bibihira yung nagiging mali sa parts. Kapag sa chassis nagbase, almost 80 to 90% accurate yan. Yan. Goods na goods yan mga sir. Very good yan. Kakabit na natin yan. Yan. Hindi wala naman maraming binaklas mga sir. Balik na agad. Kabit na ulit.
Kasi hindi mo na kailangan ipa-machine shop yan. Hindi mo na kailangan ipa-press. Additional bayad pa yun. So, kung sakali, labor na lang yung babayaran nyo pag ganyan. Ganda pa ng kulay ng stud niya. Nabaguhan pa yung stud. Mas tumibay. Kasi minsan rumurupok din yan eh. Higpit luwag ng gulong. Siyempre, yan, bago na yung 5 stud niya. Set na. Yan ang kagandahan dyan sa wheel hub. Wheel bearing. Assembly na. Medyo mahal nga lang yan, pero sulit na. Kasi dun sa tagal ng panahon bago nagpalit. So yan lang, kinakabit lang, sinisentro lang. Kasi may plate kasi yan, sabay mong kinakabit yung plate. So minsan tumatabi or kailangan mo ikutin kasi hindi mo naman pwede pagsalpak mo, sentro na agad yan. Kailangan mo pa ikutin yung hub para sa mentro talaga. Kasi minsan sentro yung ilang bolt, yung kabila. Ito pala yung kabila niyan, yan mga sir, maugong din yan, magaspang. Kaya dalawa papalitan yan, left and right. Maugong yan, yung maririnig nyo, may mga magaspang yung andar niya. Talagang mabilis yung takbo mo or kaya nasa espalto yung daan, rinig na rinig yan. Ang lakas yan. Mas malakas pa yan dun sa tunog ng exhaust. Yung tunog na yan kasi sa likod. Siyan naman, bilis na naman. Estimate ko sa pagpalit nyan ng dalawa, pinakamatagal siguro 2 hours. 1 oras pwede na. Yan mga sir. Inaayos lang kasi hindi nagtatama yung butas. So kailangan mo lang ikutin yan. Ikutin yung hub para magtama sila. Pati dun sa brake plate. Plate kasi yan. Para dun sa rotor. So kailangan mo isentro dun. Mga sir, napalitan natin yung isang peraso niya. Wala nang ugong to mga sir. So very smooth na. Wala nang ingay jump. So mga sir, yung isang side, the other side of Alma, yan. Maugong din. Kala mo aeroplano. Mga sir, ang tagal natin isa. Parehas lang sir, mga sir, yung procedure doon sa kabila pati dito. So, ganun lang, 4 na bolt lang na flower sa likod. Tanggal yung caliper bracket, brake drum, itong rotor disc na to. Pag natanggal na to mga sir, ma-access nyo na yan, mahugot na after matanggal ng 4 na bolt dito sa likod. Dito yung 4 na bolt dyan na flower, saka mahugot. Napakasimple lang mga sir, kayang DIY. Mazda 3 rear hub wheel bearing, assembly. Kailangan nyo lang tanggalin to. Caliper, dali lang naman to, naka flower din naman to dalawa. Tapos yung bracket ito. Size 14 yung bracket ng caliper, dalawa din. So ganun lang mga sir yung pagpalit natin ng wheel bearing Mazda 3. Itong 4 na lang to, 4 na bolt bago nyo mahugot. Malambot lang naman. So ganun lang yung procedure sa kabila mga sir. Goods na po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin sa araw-araw. Please subscribe my channel and hit the notification bell mga sir. Thank you.